po ang inyong sagot sa mga naghahanap sa kanya? Sinasabi na lugi ang bayan dahil siya tumatanggap pa rin po ng kanyang sweldo. Well, na-happy kami dyan kasi it means na binabantayan talaga nila si Senator Bato. Meron ngang senador dyan na nung November pa, hindi nga pumapasok, hindi nila binabantayan. Yung mga congressmen nga natin. Mamaya na ho natin pasadahan yung interview na yan netong si Atty. Torion dito kay Manong Ted Filon. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa mga sikreto nitong si Chelsea Lor. Interview ho niya dito kay Tio Bray Podcast. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa kanyang interview dito kay Manong Ted Filon, kanya hong binulgar na kung saan yung ibang mga senador daw dyan, meron daw siyang kliyenteng senador na handang magbigay ng 250,000 na tip para sa panandaliang aliw. Palakpakan ho mga kababayan. Mamaya ho mga kababayan, ibubulgar niya ho yung initial noong naging kliyente niyang senador. Naku, matindi ho ito. Panoorin ho natin to. Galing ho ito kay Tio Bray Podcast. Kung gusto nyo mapanood, yung ika nga walang magawa sa buhay at kaaga-aga gusto magpainit ng katawan, puntahan nyo ho yung channel. Game! Isang proposal meaning, for example, may nag-offer sa'yo ng tao ng pera for sex. Opo, meron. Meron, madami. Madami. Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Hala, politiko. Naku, matindi, politiko. Yan ang problema ho mga kababayan. Yung tax na sambayan ng Pilipino, normal yan, anak ng tawa. Swerte nga to si ate, siya gusto si bakit ng politiko. Yung ibang mga politiko, kunyari nasa House of Representatives, sila nagsisibakan dyan. Ito nga meron pang medyo disente pa to kasi kukuha sa labas eh. Sa House of Representatives ho mga kababayan, sila nagsisibakan. Baka akala nyo ha? Wala. Senator. Naku, matindi. Okay. Si Senator, magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Wow. Palakpakan natin itong si Senator. Matindi itong si Senator ha. Matindi ho itong mga kababayan. 250 to 300. Yes, wala pang nangyayari to. Wala pa po. Wala pa. Holding hands pa lang. Hawak kamay pa lang. 250 to 300,000 na. Anak ng Petra Garapata. Ibang klase pala. Matindi talaga itong mga senador na to. Tapos papasok dun sa kanilang MOOE. Maintenance okasyon and other operating expenses na kung saan hindi rin niresibuhan. Certification lang nitong si Senator. Sumibak ng magandang chicks. MOOE, palakpakan. Saan galing yung pinambayad sa kanya? Galing doon sa maintenance and other operating expenses. Other nga eh. Pambira, di ba? Ganyan nun sila. Nagpunta ng abroad. MOOE yan. Maintenance and other operating expenses. Paano ililiquidate? Certificate lang yan itong si Senator. Yan ang kaalakaran. Ganyan nung gaguhin itong mga senador na to ang kaban ng sambayanan. Pasensya na ulo sa salita ha. Gigigil lang ho kasi tayo pagka pinag-uusapan yung MOOE na yan. Ang may pakanayan kung di tayo nagkakamala, si Lacson at itong si Enrile. Ngayon, nandiyan na si Lacson. Bakit hindi mo pa ayusin yan? Ay, sa bagay, aso ka nga pala ni Marcos Jr. Diyan pala nga nanggagaling yung kabalbalan ng mga karamihan ng mga congressman at senador na ngayong mga panahon na to. Kaya hindi pa ngayon tatanggalin yung MOOE na yan. Yung liquidation by certification, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, sa susunod na administration. Ganun ang senador, Matindi. Grabe, napaka no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Galing sa tax. Mas lalo si ano. Kita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala siya. Sino man nandun? Si Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, lalo naman si Senator Joel Villanueva, religyoso yan. Hindi yan gagawin yan, di ba? Sino pa nandun? Tatlo lang naman, sinisibak lagi dyan, Wala sila sa listahan. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Ay, nako, matindi yan, matindi.
Sino ba ang mga nasa hearing? Si Robin Padilla, etong si Senator Rodante Marcoleta, etong si Chis Escudero, etong si Vice Chairperson Rapi Tulfo, naku, dito. Si Erwin Tulfo. Hindi, Vice Chairperson pala si Erwin, sorry. Si Rafi Tulfo, nandun din. Si Ping Lacson at itong si Tuta Soto. Doon. Oo, nandun syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Hala, sobrang dali kasi. Madali. May Y. May Why? Y. So tanggalin na natin si Erwin kasi may Y. Erwin, wala yun. Robin, wala yun. Marcoleta, wala yun. Naku, Rapi. Sige, Rapi. Why tinitingnan lang ho natin dito. Di natin sinasabi si Rapi no? First letter. First name. First name, may Y, okay. R. R. May R. R-Y. R. First letter. Buisit ka. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second, pangalang. Patay. Alam nga namang ano yan. Oy! Patay. Naloko na. Yan ang nga ba sinasabi natin. Merong daw Y sa first name. Rapi. Tapos yung last name, meron daw F. Sino ba yon? Wala na akong maisip na senador dyan. I-comment nyo sa baba pero ilalagay ko na sa thumbnail. Si Rapi Tulfo ba to? Walang niya talaga to. Oo. Pinag-aayos mo yung mga kung ano-ano sa programa mo tapos ikaw pala very generous ka. Hindi ako nagsabi niyan siya. Ikaw lang naman eh. Sino ba dyan? Hindi naman si Ping Lacson yan. Hindi naman si Robin Padilla yan. Padilla nga eh. Hindi rin si yan. Hindi rin si Tuta Soto. Soto yun. Tulfo yun. F-O. Second to the last F daw eh. Wala na may F na apelido dyan sa Senado. Senador na yung apelido second to the last letter F. Wala na eh. Sorry na lang, sa'yo napunta bola. Pero hindi natin sinasabi na si Rapi Tulfo yan. Magkalinawan tayo ha. Dito binabase lang natin doon sa mga apelido ng mga senador. Pangalan at apelido na nandun sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Huwag na tayong pumunta sa plenaryo kasi sinabi doon sa flood control hearing eh. Doon na lang tayo tanggalin na natin yung mga wala. Hindi rin naman pwedeng Cayetano yan. Diba? Hindi pwedeng Marcoleta. Cayetano, Marcoleta, Padilla, Lacson, Tulfo. Hindi. Tulfo nandun kasi Tulfo nga di ba? Bato, De La Rosa, hindi. Tanggalin na kagad yan kasi F lang yung second to the last eh. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Kung ipresenta ang sarili, napaka-moral. Napaka-iga nga, napaka-disente. Hindi natin sinasabing siya na yan. Pero siya lang ang meron ganong klaseng apelido eh. Ito na, punta na ho tayo dito kay Atty. Israeli Totorion. Puntahan nyo na lang ho yan kung gusto nyo mag-init ka aga-aga. Punta lang ho kayo kay Tito Bray Podcast ha. Ito mga kababayan ng malupit dyan. Mayroong ang senador dyan na noong November pa hindi pumapasok. Hindi nila binabantayan. Senator Bato lang. Anak ng Veteran Karabata. Sino yan? Yung papasyal-pasyal ng papasyal-pasyal? Yan ang problema natin, Sen Bato. Sinasabi ho natin yan mga kababayan. Ang liliwanag ng mata, lalo na yung reporter ng News 5 dito kay Senator Bato de la Rosa. Sa totoo lang ha, yung News 5 lang, yung maliit na malaki ang mata na reporter dyan sa Senado. Yung pagka nagtanong, akala mo pagmamayari niya mundo. Diba? Siya lang naglabas niyang issue na yan kay Senator Bato de la Rosa. Galit yan sa mga Duterte. Siguro bata pa lang yun. Kinikwentuhan na siya na mga magagaling ang mga Duterte. Pingklawan, dilawan yun. Kaya every time na magtanong siya, puro Duterte, Senator Bato de la Rosa, sa bagay, merong manunood doon sa balita niya pagka ganon. Ganyan din kasi pati sa mga reporter, pagka nagtanong kayo,
Kung hindi rin naman Duterte at Bato de la Rosa yan, walang makikinig sa balita nyo. Kaya yung reporter na yon ng News 5, minamayat maya niya ang Duterte at Bato de la Rosa kasi yun lang ang mabenta. Yung yun namang flood control, di naman nila pwedeng pakialaman yun. Ika nga yung ano na yun, danding na sa kanila yun, di ba? Ito na, rekta ko tayo dito kay Manong Ted Filon. Game! Si Attorney Israelito Torion. Attorney, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Magandang Sir umaga, Ted, magandang Attorney. umaga rin sa lahat ng mga nanonood at Galing yan, galing. nakikinig. Opo. Saka napakasimple lang yan, si Attorney Israelito Torion. Sobrang simple lang. na station. Po, dagang salamat kami mo, Attorney. May pangunang tanong po si Chacha. Go, Cha. Yes po, Attorney, good morning. Okay. Oo, unang tanong po muna. Yes po. Oo, may mga balita po kasi na nasa Pampanga daw po ngayon si Senator Bato. Pero nakakausap niyo po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Honestly, hindi ko siya nakakausap. Pero yung misis niya nakakausap ko palagi. I was with his wife noong Saturday. Saturday ba yun? O Sunday? Nandun sa kanilang bahay dun sa Davao. Kasi tagagaling ko lang sa Davao. So, nakausap niyo po yung asawa niya mismo. Personally po Missy. ito? Personally po? Personally, yes. Oo, Personally. But si Senator, hindi po. Hindi po. Naitanong niyo po ba sa kanyang asawa kung nasaan po ngayon si Senator Bato? Hindi ko na itanong sa kanya. Hindi kami, iba yung napag-usapan namin, yung mga possible remedies. Hindi ko natanong kung saan ba si Senator. Umiiwas na rin ako sa mga tanong na ganyan kasi baka kung malaman ko, ayoko magsinungaling eh. Oo, yun lang. Opo, oo. Attorney, Yes po. oo, kasi paano po ito ngayon dahil 'di ba po may mga bali-balita nga po na posibleng meron na nga pong arrest warrant from ICC. Merong interview last time si Ombudsman Boying Remulla, inulit niya po ulit 'yon, sinasabi niya po na talagang meron daw pong inisyu na arrest warrant. Though wala pang pinapakita na official copy. So ano po ba ito? Ano po ba itong dahilan? Ba't di natin mahagilap si Senator Bato ngayon? Is this for safety reason o nagtatago na po dahil mukhang totoo nga yung arrest warrant? Parang totoo na talaga ito itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin although hindi ko pa talaga ma-confirm, no? At saka gusto ko lang sana makiusap na instead na i-blame natin si Senator Bato, alam mo ba na under Article 88 of the Rome Statute, ang argument nga sana namin hindi na tayo party dyan, hindi na yan effective dito sa Pilipinas kasi under Article 127 hindi nga within 1 year yung pag-sumite doon sa appeals chamber yung Philippine situation. So supposedly wala na talaga tayo dyan. Pero granting for the sake of argument na nandyan pa tayo, under Article 88, i-ensure nga sana na meron tayong procedure under our law for any forms of cooperation. So itong surrender na sinasabi nila, under Article 89 ng Rome Statute, no? Nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Sinasabi ko na palagi, wala pa nga tayong procedure, wala tayong legal framework as to how to effectuate surrender. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad, hindi pa dinala sa competent judicial authority at saka i-surrender doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo sana parte. So, hindi naman po pwede yun kasi meron tayong functioning court, meron tayong judicial system dito, kailangan na idaan siya dito sa korte. Pero ang mga procedure dito, wala pa tayong ginawa. Kaya nga, huwag natin isisi si Senator Bato. Isisi natin ating gobyerno na hindi gumawa ng mga proseso na mga rules kung paano i-effectuate itong surrender. Gaya ng extradition. Mayroon na nga tayo extradition rule. Dito sa surrender na pinipilit nila na gawain, wala tayong rules dyan. Wala tayong procedure under our national law. So kung wala procedure, bakit mo dakpin? So sa madaling salita, Attorney Israelito Torion, ulitin ko po yung tanong, ang dahilan, malamang pa no, sa malamang ang dahilan kung ba't hindi nagpapakita ngayon si Senator Bato, dahil may pangamba siya na yung nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, yun po ang gagawin sa kanya ng gobyernong ito. Siyempre, meron na tayong classic example
kinidnap lang bigla. Extraordinary rendition yung ginawa talaga. Hindi man lang dumaan sa korte. Meron tayong Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang due process, diretso na lang, dinala mo doon sa ICC. Kung i-question mo yung jurisdiction doon sa ICC, hindi rin po pwede kasi yung general rule nila, they do not concern as to how the jurisdiction over their person was acquired. Okay. Kawawa naman yung tao. Di ba? Yes, so sir. maggawa tayo ng klaro na procedure dito bago mo sisihin si Senator Bato. Parang naging whipping boy para ma-divert lang yung attention doon sa investigation natin sa flood control scam. Ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pwede naman siyang file ng kaso dito. Harapin namin yan. Kung mag-file kayo ng kaso dito kay Senator Bato. Opo. Yes, sir. And ako po, we completely understand ang inyo pong argumento ho dito, attorney, kung bakit nga po kaninyo hindi po ngayon, hindi po lumalantad ang inyo pong kliyente. Naiintindihan po natin yan, attorney. Attorney, sa kanya ho ba na ang pinag-uusapan ay ICC order of arrest? Dito ho ba sa Pilipinas under our laws, no, particularly po sa rules of court and for relevant statutes, ang pangkaraniwan ho bang pulis o sino man pong law enforcement agency ay pwedeng manghuli o hindi kasi po ang regular po ng mga arrest warrant na nanggagaling sa regular courts maging sandigan bayan ang nagpapatupad niyan any law enforcement agency, di po ba under our Philippine laws. Kapag ho ganyan ba ang pulis dito na lokal o NBI ay pwedeng mag-serve noon o special po itong order o pulis? Paano kaya? Kaya nga, sir, wala pa tayong rules. Supposedly, under Article 88 po ng Rome Statute, kailangan tayo magawa ng ating sariling procedure as to how to effectuate yung mga forms of cooperation natin sa ICC. Wala tayong ginawa niyan. Dito sa Pilipinas, isang warrant of arrest lang kilala natin yung i-issue ng korte ng Pilipinas. So, ang stand namin dyan, yung warrant of arrest na yan, meron pa sanang proseso yan kasi parang akin to a foreign order yan, akin to a foreign judgment yan. Then it should follow Rule 39 Section 48. Ipa-validate mo muna yan dito ng local court para yung local court na parang mag-issue din siya ng counterpart warrant in accordance with the warrant from the ICC. Kasi mahirap yung foreign warrant. Wala pang procedure dito kung paano natin i-validate yan. Opo. It makes sense, attorney, ha? Ito ang pinapaliwanag. Yes, po. Kasi, sa mga nanonood ngayon sa atin, ha? Kasi alam nyo naman ito, dalawang grupo ito nagbabakbakan ngayon, Yung mga anti-digong at saka itong pro-digong po ngayon na nagbabakbakan. Ang sinasabi ho kasi ni attorney, na itong arrest order nang gagaling sa isa pong banyagang supposed to be international court. Dito, pag dumating yan dito, hindi ito pangkaraniwang arrest warrant na ang sinuman pong law enforcement agency ay dapat magpatupad. May kaukulan po dapat na panuntunan na hindi naman nabuo that time na tayo po'y miyembro pa ng ICC. Yan sinasabi ni attorney. Kaya nga ngayon, may pending pa yan na, di ba, Supreme Court petition itong mga pamilya po ni Pangulong Duterte? Oo, meron yung pending kasi yun nga ang nakakatawa kasi they are saying na meron silang warrant. Pinapakumpel ko naman na i-present yung warrant. Ayaw naman. Ino-oppose din tayo. Alam mo bakit? Kasi kung meron ng warrant, magiging compelling na yung motion ko na mag-issue na ng TRO. Kasi clear and urgent necessity na. Ang problema nga dito, inuulit ko, wala tayong klaro na procedure. Paano kung peke pala yung warrant? Hindi kino-confirm dito sa Philippine Court. Kasi under Rule 39 nga sana, Section 48, ipa-confirm pa yan, ipa-validate yan para mapagbigyan naman kami ng rason na makapresenta din ng ebidensya doon sa korte at mabigyan ng due process. Sige po. So may attorney, ito ho ngayon, una ang tila ang sinasabi ng iba na
asan na si Senator Bato? Kasi nung unang kinakapanayam siya, sinasabi na, hindi, kung darating yan, I will face it, no? Bring it on. Yan po ang kanyang mga words. Okay. Ano po? Bakit daw ngayon? Sasagutin ko yan, sir. Sige po. Ano po yung tugon doon dito ho sa nangangantsaw ho kay Senator Bato? Yung nangangantsaw kay Senator Bato, ipapatawarin natin yan sila. Kasi nga, yung warrant nga, hindi pa nga pinapakita talaga. So we do not even know if it is in existence. In the meantime, yung procedure nila, isa lang. Ang procedure nila, gagawin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. So klaruhin nila yung rules dito kung ano ba talaga ang treatment natin. Ano ang modality kung surrender talaga. What is the procedure as to how to effectuate surrender. We should have a clear-cut implementing rules and regulations in that regard. Then bring it on. Kung alam namin, then bring it on. We will face it. I'm very sure yun ang sasabihin ni Senator Bato dyan. Sige po. So ngayon po, ano po ang inyong sagot sa mga naghahanap sa kanya? Sinasabi na lugi ang bayan dahil siya tumatanggap pa rin po ng kanyang sweldo and actually allowances daw po kahit na siya ay hindi sumisipot sa kanyang trabaho in the Senate. Well, nahahappy kami dyan kasi it means na binabantayan talaga nila si Senator Bato. Meron ngang senador dyan na nung November pa hindi nga pumapasok, hindi nila binabantayan. Yung mga congressmen nga natin, halos hindi nga pumapasok doon sa kanilang opisina, hindi nila binabantayan. Si Senator Bato lang. Thank you very much for that acute attention towards Senator Bato. But there are self-preservation kasi itong kay Senator Bato siguro I do not want to speculate kasi hindi kami nagkausap. Pero when it is your security which is at stake, when it is your very person, your personhood na, yung security mo ang at stake, damputin ka lang kaagad tapos itapon ka doon sa ICC. Hindi ka naman maka-question doon sa jurisdiction invalidity ng arrest mo kasi ang sa kanila nga what is important is nandun ka na. Hindi naman po pwede yun. Yung kaniyang personal safety na ang nakataya dyan. Of course, he has to do something. But that is pure speculation kasi abogado niya ako, hindi naman talaga ako si Senator Bato. Sige po. So, sir, pakisabi po sa inyong kliyente na kami po ay panay ang tawag sa kanya po sa kanyang opisina para siya makapanayam at maganda nga po sana na ang mga tao pong bumoto sa kanya. Actually, surprising ang kanyang resulta nitong nagdaang pong eleksyon. Ang dami po nagtiwala sa kanya. Marami na po ang nananabik sa kanyang tinig sa aming pong programa at ng kanyang paliwanag po, Attorney. Kung may magbilagro na magkausap kami, sigurado yan, Sir Ted. Isasabi ko yan sa kanila. Alam ko naman, paborito kanya, Sir. Salamat nga po sa kanya pong pagpayag nga sa mga nagdaang panayam. Pahabol pong tanong si Chacha. Attorney, last na lang po. May mensahe po ba kayo kay Ombudsman Remulla? Siya po yung unang nagpalutang nitong issue na ito na meron na nga pong arrest warrant si Senator Bato. Sana, sir, bigyan mo ako ng kopya kasi ako na abogado para naman meron akong mapakita doon sa Supreme Court na meron na talaga. Mahirap kasi ito, sir. Ang sinasabi mo lang, nasa cellphone mo, ayaw mo naman ipakita. Baka pwede naman bigyan mo ako ng kopya, sir. Naman mabigyan din ng kaukulang pansin ng kanyang abogado at mapakita ito sa Supreme Court at ito pala itutuo at maka-aksyon na talaga ang Supreme Court doon sa aming hinihiling po. Baka pwede lang, sir. Opo, sige po. So, Attorney, salamat po muli sa inyo pong panahon sa aming programa at kami po yung mag-aantabay sa paramdam sa amin. Ang nangyari, tuloy natin. Mamaya na tayo magkomento. Thank you. Opo, salamat. Attorney Israelito Torion, abogado po ni Senador Bato de la Rosa. Yo. Hindi pa tayo tapos sa ating usapan tungkol sa PhilHealth. Nako. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Yun ang nangyari dyan. Sa tingin natin ito si Boeing Remulla dahil ika nga talagang
kating-kati na ho sila na ma-divert ang attention from flood control papunta dito sa mga dito kay Senator Bato de la Rosa kasi hindi na ho nila talaga kaya ang administrasyon. Mantakin nyo, lumabas na nga balita na yan. Actually dapat hindi tinatalakay ni Manong Ted Filon yung paksa na yan about dyan sa arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito ho talagang administration na to. Sa totoo lang na master na nila yung art of diversion. Magaling na ho talaga sila. Ang galing ho nila na ito usapan na sandali papalitan natin yan. Talagang tutulong-tulong pati yung mga individual na akala natin na wala sa administration, kumbaga nakagitna yan kahit sinong ireklamo nyo dyan, kahit presidente pa pwede nilang imbestigan o kahit sino pa, di ba? Tignan nyo, mantakan nyo, ombudsman mismo ang naglabas dyan sa usapin na yan na kesyo, meron na daw warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, anong gagawin ni Senator Bato? Kahit naman tayo, hindi na tayo magpapakita siguro, di ba? Bakit ka magpapakita? Hindi pares yung playing field. Pagka naging pares na yung playing field, dun ka magpakita, Senator Bato de la Rosa. Kasi okay lang ikulong sa dito sa Pilipinas, yung ginawa kay Dilima, ginawa kay Trillanes, okay lang walang problema, nasa Pilipinas ka. Madadalaw ka ng pamilya mo, madadalaw ka ng taga-suporta mo, di ba? Pero ang gusto mong mangyari nito mga siraulo na to, dalhin si Senator Bato dyan sa The Hague, Netherlands. Pag nagkataon, napakalaking dago kunon. Hindi lang ho sa pamilya ni Senator Bato de la Rosa, maging sa ating mga taga-suporta nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka akala nyo mga kababayan, isang boto ho yan sa Senado, isang senador ho yan na alam niya ang katuwiran ngayong mga panahon na to. Kung mawawalan pa tayo ng isang senador na kung saan boboses para sa mga ordinaryong Pilipino, para sa kawalangyang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr., paano na lang ho tayo? Kaya paglaban ho natin, suportahan ho natin, i-share ho natin itong video na to para maraming ma-educate kung ano nga bang katrantaduhan ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. para ibahin, palitan ng naratibo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. As always, mag-ingat ho kayo lahat. Halin natin ng Pilipinas. Saludo!